Hello everyone. So, ito na po yung chapter number 2 natin sa book po ni Sir MJB Castro. Ito po ay yung analysis and design of beams for flexure. Pero itong video lecture po is for introduction to design and analysis of singly reinforced beam. Okay. So, dito tayo sa chapter 2. And ang first na makikita natin dito is denotations and symbols. So, babasahin ko muna 'to lahat and sabihin ko muna kung bakit importante malaman or um, ma-memorize yung mga notations and symbols ninyo. First is because ang mga problems po natin, halos lahat, okay, is worded problems. So, kung hindi nyo po alam yung mga ibig sabihin or meaning po ng mga symbols po na yun, hindi mo lang din po maso-solve kung ano yung hinahanap. For example, ang hinahanap is the depth of equivalent stress block. Alam mo po yung formula niya, pero hindi mo alam na siya pala si small letter A. So, hindi mo din lang po siya maso-solve. Okay. So, dito po, madami po tayong symbols and notations. Okay. So, first natin si small letter A. Siya po si depth of equivalent stress block. Okay. Second thing po is hindi lang po dapat or hindi lang ito yung tawag dito. Okay? Madami pa siyang ibang tawag. Okay? Kaya dapat para sa ano nyo, kung nagpa-practice kayo mag-solve, tingnan nyo mabuti yung mga questions kasi iba-iba lang yung tawag pero iisa lang din naman yung hinahanap. So, madami kayong ma-encounter later on sa mga worded problems natin. Okay, so next natin si AS. Ibig sabihin ni AS, this is the area of tension reinforcement in square millimeters. B naman is the width of compression phase of member in millimeters. Okay? Alam niyo naman na po itong B na to, width naman po yan. Since sa chapter 1 natin, meron tayong ganyan. Okay, so small letter C, it is the distance from extreme compression fiber to neutral axis in millimeters. Okay, and Cc or C sub C, it is the compressive force of concrete in Newton. C sub B it is the balanced C in millimeters. D naman is the distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement in millimeters. Okay? And then D prime, okay, parang ganun lang din siya. Okay, distance from extreme compression fiber to centroid of compression reinforcement. So, dito, itong D tsaka D prime natin, makikita natin ito, most especially sa doubly reinforced beam na kasi nga, meron tayong distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement. Magkaiba kasi ang reinforcement natin sa may tension at saka sa may compression. Okay? Pero kapag sa may tension lang, which is the singly reinforced beam lang, ito lang yung makikita ninyo, D. Or sabihin niyo doon kung yun ba yung effective depth, okay? Or yung total depth. Okay, magkaiba po yun ha. Pero itong sinabi niya, distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement. So, ibig sabihin, siya po si D effective din lang. Okay? Pati ito, si D effective din lang po ito. Pero nga, yun nga po, sa compression reinforcement siya. Di ba nasabi ko na po sa inyo na ito po yung parang, wait lang, drawing na lang ako. Yan. So, for example, that is our beam section, di ba? Tapos, meron tayo ditong reinforcement. Okay. Eh, ang tawag natin dito sa may bottom fiber is detension. Tension or tensile strength dito sa baba. Okay. Sa taas naman is the compression. Ang sinasabi ko kung singly reinforced, dito lang tayo sa baba or sa taas. Iisa lang po yung magiging side kung saan merong reinforcement. Okay. Kapag ito, okay. So example, meron din dito sa taas. Okay. And then, ang tinatawag po nating D dito, siya po si distance from extreme compression fiber to centroid of tension reinforcement. So, ito po siya. Dito daw sa extreme compression fiber, sa taas, hanggang dito sa may
centroid of tension reinforcement, siya si D. Okay? And then, dito naman tayo sa D prime. Paano naman ito? Ito naman si distance from extreme compression fiber. Okay, tignan nyo ha, kung ano yung pagkakaiba. To centroid of compression reinforcement. Dahil ito nga po, yung tension reinforcement natin, and then itong nasa taas is si compression reinforcement. Ito naman po yung tinatawag niyang D prime. Yan na po yung tinatawag niyang D prime. So, magkaiba po sila. Okay. Sige, proceed tayo. Na-explain ko lang ng mas maayos. Okay, so next is the E sub C or the modulus of elasticity of concrete in megapascal. Okay. And then, dito naman tayo sa E sub S, modulus of elasticity of steel. Alam niyo naman na po yan, 200,000 megapascal. Okay. And then, susunod po, F prime C. This is the specified compressive stress of concrete. Tandaan niyo po ito ng mabuti ha. F prime C is the specified compressive stress of concrete in megapascal. Fs naman po, it is the calculated stress and reinforcement at service loads in megapascal. Fy is the specified yield strength of steel in megapascal. Okay. H naman natin is the overall thickness of member in millimeters. Itong H natin, parang ma-encounter natin siya sa T-beams po natin. Okay. And then we have M sub N or Mn. It is the nominal moment in Newton millimeters. Okay. And then MNB or nominal balance moment. MNT, the nominal moment of tension control section. MN max, it is the maximum nominal moment. MU naman is the ultimate moment at section. T, it is the tensile force of steel reinforcement in N. Beta 1, factor depending on the value of F prime C. Strain sub S, okay, strain in steel below yield point. Okay, E sub C or strain in concrete, okay, we have the maximum or meron tayong maximum na strength in concrete equal to 0.003. Okay, tandaan niyo po yan ha. Kasi po, baka mailagay ko po siya sa exam ninyo. Okay. And ito naman, it is the strain and steel at yield point. Okay. And ito naman, ang tinatawag or ang basa nito, that is phi or it is the strength reduction factor. Phi po yan. Okay. Or that is a factor of safety or safety factor ng LRFD. Okay. LRFD po yan. Okay. Kapag tawag natin sa VMN naman, okay, it is the ultimate moment capacity. Okay? Parang parehas lang po sila ni MU. Kasi ultimate din po siya. Ito naman, ultimate din. Okay. Capacity din naman po ito kasi tignan nyo po, same po sila ng unit. Okay? And of course, we have VMN max. It is the maximum ultimate moment in Newton millimeters. We have rho B. Okay. Ang tinatawag kong rho, ito si rho. Okay. And rho sub B, it is the balanced steel ratio. We have rho, ratio of tension reinforcement. And we have omega or W or small letter W. It is the reinforcement index ratio. Okay. So, sobrang dami nito, di ba? Pero, hindi naman dapat kailangang i-memorize ninyo. Basta basahin nyo lang siya kasi once na mabasa nyo ito ng ulit-ulit, kaya na siyang matandaan kahit hindi i-memorize. Okay? And ano lang din, practice solving lang din para malaman ninyo kung ano yung iba't ibang tawag sa kanila kasi may mga iba-iba pa silang tawag maliban dito. Okay. Baka kasi magulat kayo, ano po yung tinatanong doon, ma'am. Okay. So, basa-basa and practice po tayo. Okay? So, proceed tayo. Dito po. Okay, dito po tayo sa introduction. Okay. So, beams are structural members that are primarily subjected to flexure or bending. 'Di ba ang beams natin, okay, ang beams po natin or ang biga, meron po siyang or naka-horizontal, ano po siya, 'di ba? Okay. Kapag kasi horizontal 'yan and mas lalo kapag sobrang haba,
subjected po siya sa may bending natin. Okay, bending. Ganyan. Magbe-bend po siya. It is subjected to bending or flexure. Okay, lalo kapag meron tayong loadings diyan. Okay. Hindi lang siya concentrated load, okay? Pwede din siyang maging uniformly load na ganyan. Ano naman ang tawag sa may failure kapag sa columns naman? Okay. Kapag sa columns naman, and most especially yung mga slender or yung mahabang mga columns, and magiging ganito din naman siya. Okay, ano namang tawag dyan? Ay, mali yung ano niya. Wait, ito na lang. Ayan. Okay, kung itong deflection dito, okay, ang deflection ng beams, ang tawag dyan ay bending. Ang tawag naman po dito sa may column natin, ang failure naman dyan, ang tawag po dyan is buckling. Okay, so dahil magkaiba lang sila ng orientation pero same lang sila na may failure, magkaiba po sila ng tawag dun sa failure na yon. Okay, itong buckling na to, ma-encounter nyo siya sa steel ninyo. Okay. So, dito tayo sa may bending. Okay. Dito tayo sa second sentence. There are two philosophies of design that are used to analyze the beam sections. First is the working stress method and strength design method. Okay. So, itong analysis and design natin it is all about the strength design method. Nakikita nyo naman dito sa may natin, sa may title natin, 'di ba? Tignan nyo dito sa pinakauna. Okay. Naka-specify dito na ang gagamitin natin muna sa ngayon is the strength design method. Pero sabihin ko na lang muna or explain ko din muna kung paano tong working stress method. So, in the working stress method, the structural element is so designed that the stress resulting from the action of service loads or working loads are computed by the mechanics of elastic members do not exceed some predesignated allowable values. Okay. Dito, ang tawag po dito sa may loads niya sa working stress method is the service loads and the working loads. Ayun lang naman yun. So, in the strength design method, okay, dito naman tayo sa topic natin ngayon, formerly called as USD or the Ultimate Strength Design. Magkaiba po ang ASD tsaka USD ha. Ang ASD po, it is the working stress method in steel design. Kapag sinasabi din naman nating USD or SD, ito naman si LRFD sa steel design. Parang ano lang siya, parehas sila pero magkaiba ang tawag, mga ganun. Corresponding. Okay, corresponding lang. Okay. The service loads are increased by factors to obtain the load at which failure is considered to be imminent. This load is called the factored load or factored service load. Dito sa strength design method natin, dinadagdagan natin yung load natin para ma-obtain niya yung failure by our factors or yung tinatawag nating factors of safety. Yun po si phi. Okay, yan po si strength reduction factor. Okay. Ano pa ang sabi niya? Okay, ito. Yung load po, okay, dito sa may strength design method, ang tawag po natin ay factored load or factored service load. Pero doon sa may working stress method po natin or WSD, ang tawag po doon is service loads or working loads. Ibig sabihin, wala po siyang factor of safety na nilalagay or nakasama. Okay. And then, dito tayo, the strength design method requires the conditions of static equilibrium and strain compatibility across the depth of the section to be satisfied. So, the cross-sectional dimensions of a flexural member and the required amount of flexural reinforcement at critical sections are determined using the strength and serviceability requirements of the code. Okay, so dito tayo sa may for
at all sections, okay, sabi ko nga dito kanina, ang VMN lang po natin ay equal po siya sa MU. Pero dito sa flexure po natin, our VMN is, dapat daw po is greater than or equal to our MU. Okay, malalaman po natin yan later on kung bakit or saan po ba nagagamit yan. Okay, itong ano natin. Yeah. So where VMN, okay, VMN naman natin is the design strength of the member at a particular section, and MU is the moment due to the factored loads naman, which commonly is referred to as the factored design moment. Okay, ito po yung nandito sa may ano. Okay, yan. Ato, si MN or si SMU pala, okay, si MU, ultimate. Okay, and then the VMN naman, ultimate din. Okay. Pero tingnan natin yung mga relationship nila mamaya sa ano natin, analysis natin. Okay. So next natin, it is the design assumptions for concrete. Okay. So basahin ko lang to and explain further. So the following are the assumptions for the strength design method. Okay. Dito tayo sa 422.2.2.1, maximum strain at the extreme concrete compression fiber shall be assumed equal to 0.003. Okay, ito po yung dapat tandaan ninyo because ito po ay mahalaga. Okay. So we have strain in concrete ay equal po siya or assumed equal po siya sa 0.003, and that is the maximum strain in concrete. Ito na po yung maximum niya, okay? Hindi na po siya pwedeng tumaas pa, pero pwede siyang bumaba, okay? Kasi ito na yung maximum eh. Okay. Pero kapag naman ang strain natin sa steel, okay, iba-iba po yan, okay? May iba-ibang case tayo mamaya na ipapakita ko, and then isosolve natin yan later on. Okay, dito naman tayo sa point 2. Tensile strength of concrete shall be neglected in flexural and axial strength calculations. And then point 3 tayo, the relationship between concrete compressive stress and strain shall be represented by a rectangular, trapezoidal, parabolic, or other shape that results in prediction of strength in substantial agreement with results of comprehensive tests. Okay, dito sa may ano natin, mga shapes natin, mamaya makikita ninyo kung ano ba yung mga sinasabi niya dito because magkaiba po ang stress diagram. Di ba alam niyo naman ang stress strain diagram? Ang stress ng ano natin, ng beam natin ay iba po siya dito sa may strain. Okay, makikita niyo yan later on. Meron tayong or may makikita kayong rectangular dyan. Meron din trapezoidal, meron din ata. Tignan niyo na lang mamaya. Okay, parabolic, meron. Okay. So, ito yung pinaka-common, si rectangular at saka si parabolic. Okay. Parang di pa ako nakakita ng trapezoidal, pero meron siya. So, dito tayo sa 4.1, concrete stress of 0.85 F prime C shall be assumed uniformly distributed over an equivalent compression zone bounded by edges at the cross-section and a line parallel to the neutral axis located at distance A from the fiber of maximum compressive strain as calculated by. Okay, so meron na tayong isang formula dito na dapat tandaan. A is equal to beta 1C or para mas matandaan ninyo, ABC. Okay, so ito pong ano natin, itong A natin, yan po yung distance from the compression fiber to, or ito yung depth po natin ng stress natin. Ayan. Depth ng stress natin, yung sa may rectangular. Later on, papakita ko din yan. Okay, dito naman tayo sa point 2. Distance from the fiber of maximum compressive strain to the neutral axis C shall be measured perpendicular to the neutral axis. Okay, itong C natin na to, itong small letter C na yan. For example, ito po yung beam natin, cross-sectional beam. Cross-section of our beam, okay. And then, ito po,
Ano po yung ano natin diyan, ano po yung or saan po nalo-locate yung neutral axis natin. Ang neutral axis po ay makikita po lagi sa may centroid po ng ating mga members. So if it means if it is rectangular beam, so ibig sabihin dito lang naman po sa gitna ang neutral axis niya. So ibig sabihin na dito C and A, neutral axis, okay? And then dito ang sabi niya, the distance from the fiber of maximum compressive strain to the neutral axis C, ibig sabihin, ay dito pa may sinabi siya, shall be measured perpendicular to the neutral axis. Ano po bang ibig sabihin ng perpendicular to the neutral axis? Di ba ang perpendicular line natin sa may neutral axis is dapat mag-create tayo ng 90 degrees. So, ibig sabihin, malolocate natin itong C sa may perpendicular ng neutral axis, which means dito sa may maximum compressive strain, papunta dito sa may neutral axis, siya po si C. Siya po yan si C. Kung rectangular ito, pwede ka nang mag total depth divided by 2, makukuha mo na si C. Okay. So, dito naman tayo sa may point 3, okay? So values of beta 1 shall be in accordance with table 422.2.2.4.3. Okay. Okay, dito na tayo mag-start mag-memorize ng mga ano natin, mga values natin dito. Okay. Sunod ko ba? Dito na lang sa taas. Okay, dito na lang muna. Kasi may ano pa pala ako dyan sa baba. Okay, para malaman natin yung values natin ng beta 1, in ano siya, i-relate natin siya sa may values natin ng F prime C. Okay. So dito sa may F prime C na to, if the F prime C is greater than or equal to 17, but less than or equal to 28, our value of beta 1 is 0.85. Okay. And then, if our F prime C is greater than 28, but less than 55, our beta 1 is equal to 0.85 minus 0.05 multiplied by our F prime C minus 28 quantity divided by 7. Okay. And then lastly, if our F prime C is greater than or equal to, okay, 55, okay, our beta 1 or our value of beta 1 is 0.65. Okay, dapat ito lagi yung tandaan ninyo kapag magsosolve kayo later on ng design and analysis of singly, doubly, and so on and so forth. Kasi ito yung pinaka-basis natin. Kasi kapag dito pa lang is mali na kayo sa lahat. Okay. So next natin, next ko muna dito sa pinakababa, itong last page natin. Okay, so meron tayong types of failure and strain. Okay, meron tayong tatlo. First is detention control section. I-ano ko na lang po ito, parang tawag doon, i-summarize ko na lang para mas madali ninyong tandaan. Okay. Dito sa may tension controlled section po natin, ito po ay failure is due to the yielding of steel reaching a high strain equal or greater than 0.005. So our strain in steel, yung sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ang strain in concrete ay meron tayong maximum 0.003, dito naman or doon naman sa may strain in steel natin is iba-iba siya, depende kung ano yung cases natin kasi case-to-case scenario or yung basis natin magkakaiba. Okay. Dito sa may tension control natin, our strain in steel is greater than or equal to 0.005. Okay. And then dito naman sa may second, which is the balance section with the name itself, balance section, ibig sabihin lang nito, the maximum strain at the extreme concrete compression fiber just reaches the crushing strain of the concrete, which is the 0.003. Okay, so parang simultaneously lang silang nag-fail yung strain natin sa concrete at saka
strain natin sa steel. So, ito din siya, para siyang, ito ganito. So, ang strain natin sa concrete is equal to 0.003 and nag-ano lang siya or para siyang is equal to kasi nagfe-fail lang sila simultaneously or sabay silang magfe-fail nung sa may strain sa may steel which is equal to Fy over Es. Okay, yun lang naman, balance section. Dito naman tayo sa compression controlled section. Nasabi lang naman dito, the concrete may fail, okay, dito, sabi niya, the concrete may fail before the yield of the stress due to the presence of high percentage of steel in the section, more than what is required for balance section. In this case, the concrete design and its maximum strain of 0.003 are reached, but the steel stress is less than the yield strength. That is, Fs is less than Fy. Okay, the strain in the steel is equal to or less than 0.002. This section is called the compression control section. Dito naman, meron tayong strain natin sa steel that is less than or equal to 0.002. And syempre, kapag ganyan, our Fs is less than Fy. Dito po, mostly, kapag compression control section, kapag nagkaroon tayo ng ganitong palatandaan, Fs is greater or less than Fy, ibig sabihin na to, steel does not yield. Okay, para siyang ganon. Or ganon talaga siya. Later on, malalaman nyo din. Ganito siya, steel does not yield. Ganyan siya. Okay, yung mga considerations natin later on, malalaman nyo din po. Okay, next po natin, meron tayong mga ano dito. This is our strain diagram. Okay, kapag nakita nyo na yung ganitong figure, wait, ano ko lang. This is our beam section, di ba? Okay, kapag itong mga figure natin na ganito, mga triangular, mga ganyan, ito po yung strain diagram natin. Magkaiba din naman po yung stress diagram natin. Meron po siyang equivalent and then actual. Okay. Yun naman po yung mga rectangular shape. Ito mga triangular shape naman yan. Okay. So, i-ano ko to mamaya, explain ko to mamaya, or i-ano ko na lang, for observation na lang natin. Dito sa may figure natin, lahat sila, okay, ang top fiber kasi natin is compression, right? Okay, so ibig sabihin, andito naman si strain in concrete. Okay, concrete, compression, di ba? Tapos, it is equal to, ang pinaka-maximum natin, tatandaan ninyo, 0.003. Okay, kapag tension controlled, our strain in steel is greater than or equal to 0.005. Kapag maximum condition naman, we have equal to 0.004. Kapag compression controlled, our strain in steel is less than or equal to 0.002. But kapag balance condition is equal lang po yan. Okay. Equal lang po ito. Okay. And sinabi ko din po sa inyo kanina na kapag, or yung C natin, okay, itong C, bakit may mga ganyan? Di ba yung nauna kanina is letter C lang? Okay. Pero, syempre, kapag nag-tension control tayo, maglalagay tayo ng T para palatandaan na nasa tension control siya. Ganon din kapag maximum condition, ganon din kapag compression control, and ganon din kapag balance condition. Yan lang po yung mga palatandaan natin. Okay. And then, malalaman natin yung distance natin ng C or itong C natin in tension controlled or in tension controlled kapag ito kasi yung neutral axis ng tension controlled. Magkakaiba kasi sila ng neutral axis. Ito. Dito yung neutral axis ng tension controlled natin. Dito naman kapag si maximum condition. Dito naman si compression controlled. And lastly, balance condition. Siyempre, nasa gitna siya. Okay, mini-measure lang natin dyan si C. Okay, si C. Yung C natin, si C.
Okay. So, next naman natin, dito naman natin makikita yung diagram natin sa may or para makuha natin yung fee natin or the strength reduction factor. Dito natin makikita or madidistinguish kung ano yung gagamitin nating factor of safety sa mga beams natin. Okay, so first, okay, makikita nyo naman dito sa may diagram. Okay, ayan. Wait. Dito muna tayo sa may spiral una. Kasi ang spiral natin is, siguro nasa finals pa to, okay. Ang spiral natin, andito siya sa 0.75 na mauna. Or kapag nandito ka sa may point na to, dito ka pa lang sa may compression control. And yung fee mo, okay, ito kasi yung tinatawag nating fee or distance reduction factor, 0.75 pa lang yung magiging value mo. Pero once na pumunta ka sa may transition zone, which is ito yon, transition zone, ito siya, papunta siya doon, ang magiging value mo or magiging formula mo ng fee is ito na, itong mahaba na yan. We have 0.75 plus 0.25 Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. Okay. But once na pumunta ka dito sa may peak, okay, dito sa may tension control, okay, dito ka naman or ang gagamitin mo namang fee ay 0.90. Pero ang spiral po natin ay, sabi ko nga, baka sa final pa natin yan masosolve. Okay, dito muna tayo sa others. Kasi dito yung rectangular beams. Okay, dyan yung others. Dito sa others natin, kapag nasa compression control tayo, ito pa lang siya. Okay. Kapag compression control ang gagamitin nating CI, 0.65. Pero kapag nasa transition zone na tayo, pataas na tayo ng ganyan, and ang gagamitin nating formula ng ating VI, ito po, 0.65 plus 0.25 multiply by Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. Okay. Kapag naman pumunta na din tayo dito sa may peak natin or nasa tension control na tayo, ang gagamitin nating fee natin or distance reduction factor ay equal sa 0.90. Okay, dito makikita natin, meron tayong formula ng ating Fs, and then itong Fs na to, isa-substitute natin dito. Okay, so Fs natin ay equal po sa 600 multiplied by D minus C over C, wherein our Fs, okay, yung Fs po natin ay equal po sa 800 megapascal for maximum condition. Okay, and Fs naman natin is equal to 1,000 megapascal for tension control naman. So, magkakaiba sila ng value, ha? Okay. And then, ito nga, nakasabi ko lang po kanina, our fee or reduction factor, strength reduction factor for tension control is 0.90. Kapag naman compression control, 0.65. And kapag napunta tayo sa transition zone, ito po yung gagamitin nating formula. Okay. So, pakitandaan po yan, ha? Okay, so start tayo dito sa analysis ng ating singly reinforced beam. Okay, so may figure po tayo dito. So, ang gagawin natin dito is mag-derive lang tayo ng mga formula natin na gagamitin natin sa pag-design and pag-analyze ng ating singly reinforced beam. Kasi nandito pa lang naman tayo sa singly. Okay, so it is our beam section. Okay, rectangular beam section. And it is, wait lang, isulat ko na lang. Ito po yung magiging stress diagram, pero it is equivalent. Siya po si equivalent stress diagram. Okay. Ito naman, yung isa naman, siya naman si strain diagram. Sabi ko nga kanina, itong ano natin, itong dimensions natin, sabihin muna natin or complete muna natin yung dimension. So, this is our beam of or width of our beam or yung B natin. And then after that, ito naman yung magiging effective depth natin. Yan. Kasi nga, from compression fiber or maximum compression fiber to the
centroid or dito sa may gitna ng reinforcement natin, siya po si effective depth. Okay. And then, alam naman natin na ang neutral axis natin ay nandito po sa may gitna or sa may centroid po ng ating rectangular beam. So, ano po yung sinabi doon sa may binasa natin kanina? Meron pa tayong ganito eh. Kapag andito si neutral axis natin and then magme-measure tayo ng perpendicular line papunta doon sa may maximum compression fiber or member, siya po si C. Okay, yan po yung C natin. Punta doon. Yan po yung C natin. Okay. Pero punta tayo dito sa may equivalent stress diagram natin because ang depth natin ng stress or compression block natin, okay, siya po si A. Okay. And then dito sa may stress diagram kanina, sinabi din na ito po or meron po tayong 0.85 F prime C dyan. Okay. And then, itong naka-point doon or itong arrow na to, siya naman po yung tinatawag nating si CC. CC. Okay. And then, ito naman sa, ito naman po sa may baba. Okay, bakit CC din ito? Kasi kaya nga po, andito tayo sa may taas or ito po, okay, yan po ay compression fiber po yan. Di ba po? Compression fiber yan. And then dito naman sa baba, since meron tayong bakal dyan, ito syempre siya naman si tension. Okay. Tension. And then itong si CC natin, meron po siyang formula na 0.85 F prime C multiplied by AB. Dito naman po sa may tension natin, T is equal to AS Fy. Okay. And then also, dito din tayo sa stress diagram since ito lang din naman yung hinahanap natin dito, yung mga dimensions. So, at dito sa may compression fiber, maximum compression fiber, or dito sa pinakataas, okay, papunta dito sa may neutral axis, siya po si C. Okay. And then, alam natin na dito sa may taas, siya po si concrete or compression, di ba? So, ang magiging value natin dyan ay strain in concrete is equal to 0.003. And of course, dito sa baba, since steel siya, dito naman si strain in steel. And then, mag-iiba-iba yung value or iiba-iba, magkakaiba yung mga values natin ng strain in steel sa iba't ibang conditions. Okay. Okay, so dito muna tayo. Di ba meron tayong unang formula kanina, which is yung formula natin ng A, which is equal to beta 1C. Ito po yun. So, isulat lang natin yan. First natin na formula. I-read ko na lang muna siya. Si A is equal to beta 1C. Okay. Tingin tayo dito sa may, dito sa may equivalent stress diagram natin. Alam ko, marunong pa kayong dyan, summation forces and summation moment. Doon sa may statics natin and even sa may theory, di ba? So, tingin tayo dito. Tingnan muna natin dito. Di ba meron tayong makukuha dyang force diagram? Ang force diagram lang dyan, ang matitira na lang is si CC at saka si T. Okay, equate natin sila. Magsa-summation forces ako. Okay. We have summation forces horizontal equal to 0. Okay, lahat ng pa-right ay equal sa lahat ng pa-left. Okay, ano po ba yung pa-right dyan? So, we have T. And lahat ng pa-left is si CC. Okay. And then, meron tayong value or meron tayong formula ng T kanina na nasabi ko. We have ASFY, di ba po? ASFY. And it is equal to CC natin, which is equal to 0.85 F prime C AB. Okay. Para makuha natin or para mag-equate tayo later on, okay, kunin muna natin si A. Paano natin kunin si A? We have to divide both sides by 0.85 F prime C B. Di ba po?
Okay, so, magiging A natin ay equal sa AS Fy over 0.85 F prime C B. Okay, tawagin natin ito, first formula. Wait lang, palitan. First formula, ito naman is second. Okay. Next naman natin, dito sa may A natin na to, we have to multiply it with D over D. So, multiply by D over D. Bakit tayo mag-multiply ng D over D? Para makuha natin yung hinahanap natin later on. Because ang D over D lang naman po ay equal po siya sa 1. Kaya parang wala lang din po tayo multiply dyan. So, kapag nag-multiply tayo, kopyahin lang natin si A is equal to ASFY over 0.85 F prime CB multiply by D over D. Palitan ko lang si D sa taas. Ayan. Okay. And then, may tinatawag din po kasi tayong C ratio, still reinforcement, or C still ratio. Ang still ratio po natin is siya po 0. 0 natin ay meron siyang formula na AS over BD. And makikita po natin dito sa may formula natin dyan is parang meron din po tayong makukuhang ganyan or ganito na formula. So, paghiwalayin natin sila, we have A is equal to, meron doon, AS sa taas, all over, meron tayong B tsaka D. Okay, multiply by, ang natira na lang sa taas is FYD over 0.85 F prime C. Okay. Since ang AS over BD natin is 0, palitan po natin ito ng row. So, we have A is equal to rho multiplied by FYD over 0.85 F prime C. Okay. So, ito, pwede nating tawagin, dito muna tayo sa taas. Pwede nating tawagin ito as our third formula, and this is our fourth formula. Okay, and then meron pa tayong dito, formula ulit na ang tinatawag din nating reinforcement index ratio or siya naman si omega. Okay. Si omega, small letter W is equal to rho Fy over F prime C. Okay, siya si reinforcement index ratio. And then, makikita natin dito sa may equation number 4 natin ay meron tayong ganitong makikita. So, we have, hiwalayin natin. So, A is equal to rho Fy over F prime C multiplied by D over 0.85. Okay, substitute natin. Since ito po ay equal po siya sa reinforcement index ratio natin, which is equal to omega. So, i-substitute natin, A is equal to omega multiplied by D over 0.85. And, iset natin, this is our fifth equation. Okay, fifth equation. Okay, dyan muna yan. Stay muna natin dyan. So, dito tayo. Tignan mo naman natin or hanapin naman natin yung magiging formula natin ng nominal moment capacity. I-blue ko na lang din muna. We have nominal moment capacity. Kapag sinabi niyang moment, syempre magsa-summation moment tayo. Okay. So, summation moment, okay, di ba kapag nagmo-moment tayo is dapat para makuha natin yung dalawang unknown, dito tayo sa may isang unknown mag-moment para
isa na lang yung kukunin natin. Kasi kung, for example, dito ka pa mag-moment dito sa point na to, edi syempre, two unknowns ka pa, di ba? So, i-diskartehan na lang natin na dito na lang tayo mag-moment sa isa. Ang ibig kong sabihin sa isa is dito tayo sa may tension. Or pwede naman sa inyo na dito naman sa may compression kayo mag-moment. Okay, pero dito na dapat kayo sa may point na 'to or dito sa may concentrated load na 'to mag-mo-moment. 'Wag na dito or 'wag na dito. Dito mismo sa may point natin or sa may force natin mismo. Okay, para sa'kin dito muna ako sa may tension magmo-moment. Okay, so we have summation moment T is equal to 0. Lahat ng pa-counterclockwise is positive. Okay. And then sulat ko na si nominal moment. Ano po yung ano na po yung symbol natin or notation natin sa may nominal moment? We have MN, di ba? Okay. Nominal moment is equal to, ang natitira na lang since summation moment tayo sa T or sa tension, si CC na lang. So we have CC multiply by, okay, kapag nagmo-moment or nag-ano tayo, nagsa-summation moment tayo, 'di ba? Ang ano natin, ang ginagawa natin is yung force natin multiply by the moment arm. So, anong moment arm nitong CC papunta sa may tension natin? Okay, tignan natin dito sa may mga dimensions. Kaya tayo nagsusulat ng mga dimensions para malaman ninyo yung mga distances nila after. Okay, so ito, makikita natin dito sa may pinakataas, papunta dito sa may pinakababa or dito sa may tension natin is siya po si D or si effective depth. Okay, sulat natin D minus natin sa may, ano yung minus natin? So, ito po, itong depth ng stress block natin. Okay, stress block po to ha, stress, kasi nasa stress diagram tayo. Okay, ito po ang distance or depth ng stress natin, which is si A. Pero yung force natin or itong CC natin ay nasa may centroid lagi ng mga shapes natin, okay? Kung nasa rectangular siya, okay, rectangular shape siya, ibig sabihin, nasa may centroid pa rin tayo. Okay, nasa centroid lagi yung mga forces natin, di ba? So, ibig sabihin, kapag nandito tayo sa may gitna, okay, ibig lang sabihin nito, etong, um, etong distance na to, etong sa may force, papunta dito, okay, is yung kalahati lang ng A natin. So, A over 2. Kung A over 2 dito sa baba, A over 2 din dito sa may taas. Okay, A over 2 din dyan. So, ibig sabihin, mag-minus lang tayo ng isang A over 2 dyan. Okay, yan na po yung magiging distance natin or yung moment arm natin dito sa isang force, CC, papunta doon sa may moment natin sa T. Okay. So, sulat ko lang CC times D minus A over 2 quantity. Okay, so yan na. I-ano na natin, i-substitute na natin lahat ng values na meron tayo. So, we have Mn. Okay, di ba meron tayong value or formula ng CC which is 0.85 F prime C AB, di ba? Okay. And multiply by D minus A over 2. Okay. Dito, sa point na to, i-substitute naman natin. I-red ko na. Ay, no. I-green. Super colorful na. Substitute natin si equation number 5, which is meron tayong A doon is equal to omega D over 0.85. So, i-substitute natin sila or siya. So, we have Mn is equal to 0.85 F prime C. Okay, yung A natin is si omega D over 0.85 multiply by B. Okay, and then multiply by D minus
Okay, itong A ulit, we have omega D over 0.85 multiplied by 2 quantity. And then, pwede ba tayong mag-ano dito? Cancel out. Ito, pwede natin i-cancel out 0.85. Ano pa? Pwede nating ilabas since meron din namang same or similar terms na D, pwede natin siyang i-factor out, palabas. Okay. Labas muna natin si D doon. We have Mn is equal to F prime C WD B. Labas natin itong isang D dito ha. Okay, D. Tapos magiging 1 siya. Minus omega, mawawala yung D kasi nilabas natin. Divided by 2 over, or 2 multiplied by 0.85 quantity. And then, makikita natin, meron tayong dalawang D dyan. I-simplify lang natin siya by gawin nating square. Okay? F prime C W B D squared multiplied by 1 minus omega over 2 multiplied by 0.85. Or, yan natin to, itong 2 multiplied by 0.85. 1 over 2 multiplied by 0.85 is equal to 0.59. Okay. So, sabihin ko na lang dito, 0.59 omega. Ayan. Okay. And tawagin natin siyang equation number 6. Kasi ang last natin si 5. Okay. Dito naman tayo, next naman natin si ultimate. Tapos na tayo kay nominal, dito tayo kay ultimate. Ultimate moment capacity. Okay, dito, nasabi ko nga sa inyo, itong ultimate moment capacity natin ay equal lang din naman po siya, or it is the MU, di ba? Equal lang din naman po siya kay phi mn. Okay. And then dito, kopyahin lang natin yung value natin ng mn, which is ito. Okay, kopyahin lang natin or substitute lang natin. We have mu is equal to phi multiplied by f prime c omega bd squared times 1 minus 0.59 omega. Okay. Sabihin natin ito ay equation number 7. Okay. So, next naman natin, yung coefficient of resistance naman. So, we have coefficient of resistance. Okay. Itong coefficient of resistance natin, we have Rn. Rn natin ay equal sa F prime C omega multiplied by 1 minus 0.59 omega. And set natin siya as our equation number 8. Okay. And then dito, itong equation na to, makikita natin dito, or may makikita tayong equation na ganito dito sa may mu natin. Di ba? Tingnan natin. Meron tayong F prime C, tama? Meron tayong omega, meron. And then meron tayong quantity 1 minus 0.59 omega. Okay, so we have mu, or our ultimate moment capacity, is equal to phi, okay, Rn. And then ang matitiran lang dyan is CBD squared. Okay, and set natin siya as our equation number 9. Okay, and then lastly, we have to solve for solving for omega, okay, in 2.8 or 8 na lang. Asan na yung 8 natin? Ayun. In 8 and substitute
omega is equal to rho Fy over F prime C. So, dito, shortcut na lang natin siya. So, dito, magkakaroon tayo ng formula ng ating rho or our still ratio is equal to 0.85 F prime C over Fy multiplied by 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 F prime C. Okay, and this is our equation number 10. Okay, so ito na yung lahat. Hindi pa masyadong lahat, pero ang pinaka-tatandaan natin dito is itong tatlo lang naman. Saan po yung tatlo dyan, ma'am? Okay, or apat. Kasi importante din pala to. So, ito, okay, sabihin ko na yung mga importante dito ha, na dapat yung i-memorize. Hindi naman kailangang lahat yan is memorize ninyo. Kung kaya nyo siyang i-derive mula dito sa pinakauna at mag-moment, summation forces, horizontal lang kayo or summation moment kayo, makukuha nyo na lahat ng mga equation or formula natin. So, first na i-memorize niyo is ito. We have A is equal to beta 1C. Next dyan is ito, si rho or si still ratio natin is equal to AS over BT. Importante din po yan. Okay, next natin dyan is ito, si MU or si ultimate moment capacity. We have V Rn BD squared and itong si rho natin dito. Si still ratio din lang, we have 0.85 F prime C over Fy multiplied by 1 minus square root of 1 minus 2Rn over 0.85 F prime C. Okay, yan po yung apat na pinaka-importante dito sa may part na to. Kasi may mga iba pang part. Okay, so i-next ko siyang i-discuss. Okay, dito tayo sa the balance condition. Natatandaan niyo po ba kung ano yung mga values natin sa may strain natin ng compression and our steel kapag balance condition? Dito, okay, kapag sa balance condition natin, our strain in concrete is equal to 0.003. Ano naman ang strain natin sa may steel? And that is equal to, ano yung sinulat ko kanina? It is equal to Fy over ES. Okay. So, dito naman, dahil balance condition tayo, pwede din nating tawagin dito sa may reinforcement. It is the area of steel in balance condition. Meron siyang B doon. Palatandaan na ibig sabihin dyan ay nasa balance condition tayo. Okay. Dito naman tayo sa may stress diagram. Okay. Ito yung stress po ha. Stress, strain. Okay. Wag nyong mapapabaliktad dyan. Okay. So, dito, meron tayo dito sa may compression, which is CC. Dito naman sa may bakal natin, sa may reinforcement natin, meron tayong T. So, dito, ang depth natin dito, okay, or yung distance ng mula dito sa may top fiber natin, papunta dun sa may, dito sa may stress diagram, okay, ito po ay si A. Dahil nandito tayo sa balance, pwede natin siyang sabihin as A sub B. Okay, so CC is equal to 0.85 F prime C AB, okay? A in balance condition multiply by the width. Okay, ano pa? Dito sa T natin, we have AS balance multiply by Fy. Okay, ano pa yung iano natin? Dito naman tayo sa may strain. Di ba nga sabi ko, kapag ang neutral axis natin, mag-measure tayo dyan in perpendicular line. Okay, ang perpendicular line niya is dapat mag-create tayo ng 90 degrees. And then, from doon sa NA natin, papunta dito sa may top, ito naman si C. At dahil nasa balance condition tayo, maglagay tayo dyan ng B para palatandaan na nasa balance tayo. Okay. Kung dito, okay, wait lang. Dito is CB or ito si C sub B natin. Ano naman yung distance from neutral axis papunta dito? Ano naman yan?
Okay, tingin tayo dito sa may dimension natin dito. 'Di ba itong buong yan is our effective depth. So, ibig sabihin, siya din si effective depth. Okay, effective depth. And minus natin, anong ima-minus natin? Meron na tayong ano dito, 'di ba? Meron na tayong distance dyan, which is C sub B. So, D minus C sub B na lang yan. Okay. Kaya gawin natin, tingin tayo dito sa may strain diagram natin. Dito po, strain diagram, tingin tayo dyan. Ayan. So, by ratio and proportion or tinatawag din nating similar triangles. Okay, by RNP na lang, ratio and proportion. Okay. Dito muna ako sa may rise. Okay. Kapag nagre-ratio and proportion tayo, dapat ganito ha. Kapag ang inuna nyo ay run, sa una, run over rise. Okay. Run over rise, dapat dito sa kabila ay run over rise din. Pero kapag ang inuna nyo sa pinakauna ay rise over run, dapat dito din sa kabila ay rise over run din. Okay, hindi dapat magkabaliktad yan kasi mamamali na kayo. Okay, ang unahin ko is si rise. We have C sub B over natin si 0.003. Okay, dito po yun. Ito po yun. Yan. Inuna ko muna si rice bago si run. And then, isusunod ko si rice dito and then overrun naman dyan. Okay, it is equal to rice natin, which is D over C sub B over ES or strain and steel, which is equal to FY over ES. Okay. Focus tayo dito. Ano naman ang gagawin natin next dito? May iba pa bang value tayo dyan? Meron, we have a value of our modulus of elasticity of steel, which is equal to what? It is equal to 200,000 megapascal. Okay, so we have, iyan natin yan. I-substitute natin. We have C sub B over 0.003 over D minus C sub B over Fy all over 200,000. Okay. And then next natin, dyan is cross multiply. Okay, cross multiply natin. So we have C sub B multiply by Fy over 200,000. Okay. It is equal to 0.003 multiplied by D minus C sub B. Ayusin ko lang ito, si C sub B, tsaka itong nasa may left side natin. Ayusin lang natin. So, we have C sub B, Fy, over 200,000. It is equal to 0.003 over D minus C sub B. Okay, dito, pwedeng ipunta ko ulit itong 200,000 dyan. Magko-cross multiply lang din. But since wala namang i-cross multiply dito sa may side na to, dito sa side na to, okay lang yan. Okay, so we have C sub B, Fy is equal to, yan ako lang yung calculator natin. Okay. So, i-ano natin, multiply lang natin. We have 200,000 multiply by 0.003 and that is equal to 600. Okay, so we have 600 multiplied by D minus C sub B. Okay. Gagawin natin dito, distribute lang natin si 600. Okay. So we have C sub B Fy is equal to 600D minus 600C sub B. Okay. Ano pang pwede natin gawin? Pwede kong i-transpose si C sub B or yung may similar terms sila na C sub B, di ba dito? So, pagsamahin ko lang sila, transpose ko yon. Okay, so we have C sub B Fy plus 600 C sub B is equal to 600D. Okay. And then, dahil meron nga silang similar terms, pwede ko silang
i-factor out. So, factor out natin si C sub B. Unahin na lang muna natin si 600 plus Fy is equal to 600T. And then, lastly, para makuha na natin si C sub B, okay, i-divide both side natin para matanggal itong naka-parenthesis or naka-quantity na to. Divide natin sila both side. So, we have formula of C sub B or C balance is equal to 600B over 600 plus Fy. Okay. So, yan na yung isa nating magiging or yan na yung isa sa gagamitin nating formula. Okay, next naman is, okay, meron na tayong value ni C sub B. Dito naman tayo sa kabila. Okay. Okay, di ba sa pinakauna natin, meron na tayong formula ng A natin, small letter A. So, we have beta 1C. Paano naman pag ang kinukuha natin is C, small letter C? So, we have, divide both sides by beta 1. It is equal to A over beta 1. Okay, ano pa? Okay, itong ano natin, itong A natin sa pinakauna kanina dito, di ba meron tayong formula dito, which is ito. Okay, ito. Yan. Pwede natin siyang i-salpak dito or substitute. So, we have C is equal to AS Fy over 0.85 F prime C B over beta 1. Okay. And then, maalam naman natin na ang rho natin or our still ratio natin, okay, ito muna, ayan muna, sige. Ang rho natin ay equal sa AS over BD. Paano naman kapag ang kukunin natin is si AS or yung area ng steel? So, area ng steel is equal to rho BD. Okay. Substitute natin itong rho BD dito sa may AS. So, we have rho BD Fy over 0.85 F prime CB over beta 1. Okay. Pwede tayong i-cancel out dito, which is the width natin, yung B. Okay, ano pa? Wala na. Okay, wala na. So, it is equal to rho, okay, B, Fy over, itaas na lang natin si beta 1 since andito naman siya sa ano. So, beta 1, 0.85 F prime C. Okay. And then, equate natin itong C natin na kakakuha lang. Okay. Equate natin yan dito sa may C balance natin. Which is ito. Okay, yung naka-red po. Ito. Yan. Equate natin sila. We have C is equal to C. Okay. Rho B Fy over beta 1 0.85 F prime C is equal to 600D over 600 plus Fy. Okay, meron ba tayong pwedeng i-cancel dito? Ayan. May pwede ba tayong i-cancel dyan? Meron. Kapag kapag mag-cross multiply naman tayo dyan kasi magka-cancel out din lang si depth. So, cancel out natin. Okay, and then, syempre, cross multiply tayo. Cross multiplication. Okay. And then, ang natira na lang dyan ay sina rho Fy multiplied by 600 plus Fy is equal to 600 beta 1 0.85 F prime C. Diba? Okay, ano pa? Okay, wala na. So, dito, para makuha natin si rho, since nasa balance condition tayo, maglagay tayo dito ng B. Para palatandaan na nasa balance condition tayo lagi. Para hindi tayo nalilito. So, para makuha natin si rho balance, divide natin both side ng Fy multiply by 600 plus Fy
Dito din sa kabila. Okay, so cancel natin yan para makuha natin ang formula ni rho balance. It is equal to 0.85 beta 1 f prime c, okay, over fy multiply by 600 over 600 plus fy. And that is our formula ng ating rho balance. Okay, so meron tayong dalawa dito na pinaka-importante. We have the C balance and the rho balance. So tapos na tayo dito sa balance condition. Next naman natin is the maximum condition. Okay. Okay, dito naman tayo sa maximum condition. So, same lang din naman yung mga dimensions dito. And of course, kapag dito sa may area of steel natin, pwede din natin siyang lagyan ng maximum dyan. Okay, para lang malaman natin kung nasang condition tayo kasi madami tayong condition, di ba? Okay, dito naman tayo sa may stress diagram. Okay, we have itong depth na to, ito si A max. Okay. Ito naman si CC. Ito si tension. Okay, it is equal to. And of course, ito, meron tayong 0.85 F prime C dito. Okay. And then ito, we have 0.85 F prime C. Okay, A maximum multiply by B. Dito naman sa may tension natin, we have AS maximum multiply by Fy. Okay, dito tayo sa may stress or strain diagram natin. Okay, di ba? Ang ano natin, ang maximum stress in concrete lagi natin or lagi yan, we have equal to 0.003. And kapag dito naman sa strain in steel in maximum condition, it is equal to 0.004. Okay, naipakita ko kanina dun sa may figure, sa may book yan. Okay, kapag maximum condition, our strain in steel is equal to 0.004. Okay, and then dito, sa may top fiber, papunta dito sa may neutral axis, ito po ay si max. Okay, and of course, kapag dyan meron tayong distance, dito din ay meron din. So we have D. Okay, yung parang ginawa natin kanina sa may balance condition. Itong buong ito is si depth. Okay, minus lang natin ito. Okay, ito, wait lang. Okay, tingnan nyo na mabuti ha. Ito po ay si depth or si effective depth. Okay, and iba-minus lang natin ito para makuha natin yung distance dito. So, siya po si D minus C maximum. Okay. Parang yung ginawa natin kanina by ratio and proportion by RNP. Okay. By ratio and proportion, tingin tayo dito sa strain diagram. Okay. Ang gagawin ko ulit dito ay si rise over run is equal to rise over run. So, rise niya is si C max over our maximum strain in concrete, 0.03. It is equal to distance or effective distance minus our C max all over 0.004. Okay. Mas mabilis lang to kasi may value na silang dalawa. So, cross-multiply tayo. And we have 0.004 C max is equal to 0.003 multiplied by D minus C max. Okay, next natin dito, distribute lang natin si 0.003. We have 0.004 C max is equal to 0.003 D minus 0.003 C max. Okay, and then meron tayong same term. Okay, may C max dyan. Ilipat ko lang or transpose lang natin si 0.003. But since negative siya, kapag nag-transpose tayo, mag-iiba siya ng sign. So we have 0.004 C max
magiging positive 0.003 C max is equal to 0.003 D. Okay. So, i-plus lang natin since same term sila. So, 0.004 plus 0.003 is 0.007 C max is equal to, kopyahin na lang natin sa may right side. Okay. Para makuha na natin si C max dito, divide both sides natin ng 0.007 and cancel out. And then solve natin yung value natin ng C max or yung formula natin. So, palabas ko lang si CalQ. So, we have 0.003 divided by 0.007. And that is equal to 3 over 7. So, C max is equal to 3 over 7 D. Okay, napakasimpleng formula. 3 over 7 D. So, dito, di ba meron tayong formula kanina? Dito ko lang isulat. We have A is equal to beta 1C. But since meron tayong, or nasa maximum condition tayo, pwede kong sabihin na as, masyado siyang, palitan ko lang ng thickness. We have A is equal to, or palitan natin pala, nalimutan ko. A maximum is equal to beta 1C maximum. Okay. Dahil meron tayong value ng C maximum, pwede nating i-substitute ito dito. Or substitute natin yung formula natin ng C max dito. So we have A max is equal to beta 1, 3 over 7 D. Okay. So meron na tayo dyan. I-take note na lang natin yan. So dito naman, next natin, ulitan ko lang ulit yung ano. Dito naman, tingin tayo or focus tayo sa may stress diagram. Okay, dito sa may gitna. Okay, so magsa-summation forces tayo. Summation forces horizontal is equal to 0 dahil horizontal lang naman yung mga forces dyan. Okay, so we have lahat ng pa-right ay equal sa lahat ng pa-left. So we have T is equal to CC. Okay, so we have AS maximum Fy is equal to 0.85 F prime C A max B. Dito, 'di ba, meron tayong formula ng A maximum. Ito 'yon. And then meron din naman tayong formula ng AS maximum. Ano po 'yon? Okay. Ito po 'yan, 'di ba? We have rho is equal to AS over BD. Okay, para makuha natin si AS dyan, AS, okay, cross-multiply lang silang dalawa. We have rho BD. Pero, nandito tayo sa maximum condition. So, ang AS maximum natin ay equal po siya sa rho maximum BD. Okay, so, lahat ng yan, pwede natin siyang i-salpak or i-substitute dito. We have rho max BD multiplied by Fy is equal to 0.85 F prime C. Ano yung A max natin kanina? We have beta 1, 3 over 7D. Okay, beta 1, 3 over 7D multiplied by B. Ano ba yung pwede nating i-cancel out? Meron tayong, or pwede nating i-cancel out si B, tsaka si D. Okay, both sides. And wala naman na. And para makuha natin si rho maximum, okay, para makuha na natin siya, divide both sides by Fy. Okay, so napakasimple lang. We have rho max is equal to 3 over 7 multiplied by 0.85 beta 1 F prime C, okay, over Fy. Okay. And yan na po yung formula natin ng rho maximum or still ratio in maximum condition. Okay, yung mga red, yun po dapat yung mga tinatandaan po natin or minimemorize po natin. Okay? Nagde-derive lang po muna tayo ngayon as of now.
So, next naman natin is magsa-summation moment naman tayo para makuha natin ang formula ng Vmn maximum naman. So, paano ulit yon kapag nagsa-summation moment tayo? Okay, so, we have summation moment sa may t tayo is equal to 0. Lahat ng counterclockwise is positive, di ba? Okay. So, dito, pwede akong maglagay na lang ng mu or sige, si Vmn max na lang agad. Ito, dito lang din naman kayo mag-proceed okay, dito. And then, alam naman natin na itong distance na to, okay, yung ipakita ko na din kanina to, di ba? So, we have d, o yung effective depth natin, minus a over 2 din lang naman yan eh. Okay, same lang din naman sila. So, dito we have, sabihin na natin, Vmn max is equal to, dahil may phi dyan, dito may phi din. May phi din. Okay. Phi. And then si CC natin, since siya yung natitira kasi summation moment tayo dito sa may tension. Okay. Kapag nagsa-summation kayo sa may point na yun, di ba nawawala siya? Dahil nagsi-zero din lang naman siya. Right? Okay. So dito, multiply natin sa may moment arm natin na D minus A over 2. Okay. Lahat ng may mga formula tayo, isalpak natin or substitute natin. We have, it is equal to rho, or phi rather, multiply by 0.85 f prime c AB, multiply by d minus a over 2. Okay. Yung a natin, since nandito tayo sa may a maximum, meron tayong value kanina, which is beta 1, 3 over 7d. Isalpak din natin dyan or isubstitute natin dito. So we have phi 0.85 f prime c, okay, beta 1, 3 over 7d. Yan yung value natin ng a, di ba? I-ayos ko lang itong multiply by b, and then multiply by d minus beta 1, 3 over 7d over 2. Okay. Meron pa bang i-ano dito? Ka-cancel out? Wala as of now. Okay. Wala namang i-cancel dyan. Okay, so we have, it is equal to, i-simplify lang natin to. Ilabas natin itong d natin na to. I-factor out natin siya. Palabasin natin. Okay. So we have phi multiply by 0.85 f prime c beta 1, 3 over 7 db. Okay, labas natin yung isang d. Multiply by 1 minus beta 1, 3 over 7 dahil naglabas tayo ng d, mawawala sila. Over 2. Okay. Ano pa yung pwede natin i-ano? Okay, i-solve natin itong mga constant may mga number dito. We have 0.85. Pinutin natin. 0.85 multiply by 3 over 7. Yan lang muna. So we have 51 over 140. We have C natin multiply by 51 over 140. Tapos yung mga natira na lang, we have beta 1, f prime c, b, d. Dahil dalawang d yan, mag-squared tayo. Over or multiply by 1 minus, okay, dito, pwede natin pindutin din yan, yung mga constant natin. We have 3 over 7, okay, divided by 2. We have 3 over 14. We have 3 over 14 beta 1. Okay, and that is now our formula ng Vmn max. So, i-read ko na lang muna siya para, importante. Okay, so Vmn max is equal to phi multiplied by 51 over 140 beta 1 f prime c bd squared multiplied by 1 minus 3 over 14 beta 1. Okay. And lastly, we have
Tapos na tayo sa may balanced, maximum, and lastly, meron naman tayong tension controlled section. Okay, so last na yun. So, the tension controlled section naman tayo. So, dito, pare-parehas lang naman yung mga nauna. Okay, itong beam section natin. But, dito lang din sila nagkakaiba. So, we have AS or the area of steel in tension naman. So, maliit lang na T. So, dito din, we have CC din lang dyan. And then, dito may T din dyan. Okay. Ito naman, itong depth natin dito sa may stress natin is, tatawagin din natin si A, T, dahil nandito tayo sa tension. Okay. So, dito, we have CC equal to 0.85 F prime C A T multiplied by B. Nandito naman sa tension natin, we have AST multiplied by FY. Okay. And then, dito sa may top fiber, papunta sa neutral axis, siya naman si CT. Okay. And then, alam natin, na ang strain natin sa concrete ay equal, or yung maximum natin ay equal siya sa 0.003. Ano naman ang value ng strain natin sa steel kapag tension controlled? It is greater than or equal to 0.005. Okay. So, dito naman, itong distance naman na to ay equal po saan? We have D minus CT. Okay. Ratio and proportion ulit tayo. Tignan natin si strain diagram. Dito, by ratio and proportion, by RNP, okay, we have rise over run, we have CT over 0.003 is equal to D minus CT over 0.005. Okay. Okay. And then after that, katulad lang din ng mga ginawa natin ng mga nauna, cross-multiply natin sila. We have 0.005 CT is equal to 0.003 multiplied by D minus CT. Okay, after this one, distribute lang natin si 0.003. We have 0.005 CT is equal to 0.003 D minus 0.003 CT. And after that, transpose lang natin yung may similar terms para magkasama sila. Okay, so 0.005 CT plus 0.003 CT is equal to 0.003 D. And then, pag-add natin yung may similar terms na C sub T, we have 0.008 CT is equal to 0.003 D. And para makuha na natin ang value or formula natin ng C sub T, divide both side natin ng 0.0008. Cancel natin yan. Dito din, lagay tayo. Okay. So, our formula ng ating C sub T ay equal to saan? Pipindutin natin sa calculator natin. We have 0.003 divided by 0.008 is equal to 3 over 8. Okay. We have 3 over 8 D. Okay. Kung ang Cmax natin ay 3 over 70, ang CT naman natin ay 3 over 8 D. Okay. So, next natin, dito ko natin isulat pala. Diba meron tayo kaninang A is equal to beta 1C, right? Kapag naman dito sa C natin or sa tension control natin, magiging AT is equal to beta 1 CT. Okay. But since meron tayong value ng C sub T, i-substitute natin dyan, we have AT is equal to beta 1 multiplied by 3 over 8 D. Okay, so dito, wag na tayong mag-summation forces, mag-summation moment tayo agad.
So we have summation moment. Parang yung kanina din lang, it is equal to 0. Lahat ng counterclockwise is positive. We have, dahil nasa tension tayo, we have phi mn t naman. Okay, it is equal to phi cc multiplied by d minus at over 2. Okay? Lahat ng pwedeng substitute natin, which is meron tayong cc at saka yung at, substitute natin sila. We have phi, okay, lakihan ko lang, phi multiply by 0.85 f prime c atb multiply by d minus at over 2. Okay, and then yung 80 natin ay equal po siya sa beta 1, 3 over 8b. Okay, ito po yun, yung 80 natin. Hindi nyo ba, baka hindi nyo makita yung cursor ko. Ayan. So, substitute natin yan dito. Okay, so we have is equal to phi, okay, 0.85 f prime c, okay, beta 1, 3 over 8d multiply by b multiply by d minus beta 1, 3 over 8d over 2. Okay. 'Di ba, nasabi din kanina sa may sa may figure natin ng compression control, transition zone or transition region and tension controlled na kapag tension controlled tayo, okay, kapag tension controlled, value po natin ng phi ay equal to 0.90. So, ibig sabihin, meron na siyang value, isulat na natin agad yung phi natin. We have 0.90 multiply by 0.85, okay, f prime c. Anong ulit yung gagawin natin dito? I-factor out natin si d. Okay, ilabas natin dito. Okay, so, we have beta 1, 3 over 8 dv, tapos labas natin yung isang d. Kakaroon siya ng 1 dyan, minus beta 1, 3 over 8 over 2. Okay, ano pa? Okay, pwede na nating i-multiply lahat ng dito, mga numbers, mga constant, ayan. Tapos ito. Okay, tapos ito, yan. Okay. Doon muna tayo sa may labas, no? So, we have 0.9 times 0.85 times 3 over 8 is equal to 459 over 1,600. So we have, it is equal to 459 over 1,600. Okay. Beta 1, F prime C, B, D. Dahil dalawang D yan, square natin siya. Multiply by 1 minus, ito hindi pa natin napindot. We have 3 over 8. 3 over 8 divided by 2. 3 over 16. So we have 3 over 16. Don't forget the beta 1. Okay, and this is now our formula of our phi MNT. I-read ko lang, we have phi MNT is equal to 459 over 1,600 beta 1 f prime c bd squared multiply by 1 minus 3 over 16 beta 1. Okay. So, yan na po yung mga tatandaan ninyo, ha? Okay. Yung mga formulas natin. Okay. So, yan lang muna, guys. Okay. Next meeting natin is example. So, mag-example na tayo ng design muna tayo una. Okay. And then, after that, analysis naman. Okay. Ganun lagi. Design muna ang mauuna bago si analysis. Pero, pwede naman nating unahin si analysis kasi mas, mas simple at mas madali siya kaysa sa design. So, depende na lang po yun kapag
face-to-face natin. Kasi face-to-face po ako mag-example problem or mag-sample problem tayo. Okay? So, yun lang. Thank you for watching and listening. Bye!